Hi, good morning. Pakistan time, 4 o'clock and 13 minutes. Gawa tayo ng merienda. Breakfast ng aking mga alaga. Gigising kasi yan sila mga 5. Kaya ako, tumatayo ako ng mga 3 or 4. Kapag wala akong harina na minamasa, tatayo ako ng mga 3. Nagmasa ako ng harina. Para breakfast, prata with egg. Ay, hindi talaga ako mawawala ng eggs. Hindi nyo man kita. Eggs, itlog. So, yun mga sis, maganda yung ating topic for today. Habang magbilog-bilog ako ng aking gagawing prata, chika-chika tayo. Dito pala sa amin, dito sa aming bukid, before pala, nag-check ako ng aking sugar. Ngayon, yan yung machine ko. Ang aking sugar is 124. Yung aking sugar, mga sis, is minsan mataas, minsan mababa. Ngayon, yung aking sugar is medyo okay lang, 124. Tapos, ayan, naka-ready yung aking isang tabong, gatas yan siya. Gatas. Nilagyan ko lang ng kunting kape. Or di kaya kunting kokwa. Kasi hindi ako nainom ng pure white. Para bang susuka ako. So, after na ganyan guys, natin sa dry na harina. Iikot-ikot. Tapos, ganyanin na siya. So, alam nyo mga sis, yung chika natin ngayon is about sa early marriage dito sa Pakistan. Meron na akong kasagutan kung bakit ang mga babae dito nauunang mag-asawa sa kapatid nilang lalaki. 'Di ba sa atin bawal yun? Yung mag-asawa ang batang kapatid. Tapos may may kapatid pang matanda. Bawal din sa atin, 'di ba? Dito hindi. Meron naman dito ganyan na pamilya. Pag mayayaman, ganun. Una yung matanda, mahuli yung bata. Pero pag mahirap dito, mostly nauuna ang batang babae kaysa mga lalaki, kalalakihan. So, yun. Kaya meron dito sa amin, 12 years old, kinakasal na pagdating ng 13, may anak na sila. Yun. Tapos, pag cousin to cousin, ganyan ang nangyayari. 12, tapos 14 ang lalaki, minsan 13. Yung mga ganyan, yun yung yung magkadugo lang ang pinsan. Ganito din naman dito sa bukid. Laging arranged marriage, ganyan. Mag-love marriage lang dito pag matanda na yung kinakasal. Yung out of the blood pa, out of the family. Yun yung love marriage. Yun yung nag-meet sila sa ibang bansa, katulad ng maka ng foreigner. Hindi kapwa. Meron din namang kapwa Pakistani love marriage. Meron. So, yun mga sis, ang dahilan, alam niyo kung bakit mag-asawa, ipaasawa ang batang babae kaysa matandang lalaki na kapatid. Kasi sabi ni Ilyas, what if daw ang babae mapunta sa baloktot na landas. Yung sa atin ba yun? Yung napunta sa masamang yung
iniingatan nila dito yung mga kababaihan na dapat pag kinakasal, virgin talaga mapunta doon sa kinakasal. Iniingatan nila dito yung mapunta sa maling landas pala. Yun ang tawag mo. Maling landas. Ang tamang words. Yun ang sabi sa akin, Elias. Kasi nga, merong ano dito, merong ganyan, nag-aasawa, tapos bata pa, tapos sabi ko, bakit naman ganyan? Nag-aasawa yung, pinag-aasawa agad yung mga ano, anak nila, bata pang babae, pero yung lalaki na kapatid, bakit hindi yun ang una pinag-aasawa? Sabi naman ng Elias, ang rason kung bakit is baka yung babae magkaroon ng ka-chat-chat, lalo na sa panahon ngayon na meron ng mga cellphone, lahat ng ano may cellphone na. Dito din, lahat ng kababaihan may cellphone na. Yung mga touchscreen. Sabi nila baka daw magkaroon ng mapunta sa yung may mga ka-textmate, ibawal yung mga ganyan eh. Kaya yun ang dahilan. Sa kanila dito, pag kinakasal, dapat talaga ang virginity ingatan, mapunta lang doon sa kinakasal. Meron ditong mga sis, kinasal, hindi na virgin yung babae. Tapos, ang lalaki, nagalit. Nung gabing yun, kinasal sila, siyempre nagbimbangan sila. Bakit daw walang dugo? Hindi na virgin si bride kasi walang dugo eh. Tapos yun, nagalit, parang naghiwalay, iniwan ng lalaki, iniwan ng groom. Kaya yun, napakahirap dito mag-anak, may anak na babae kasi nga bata pa lang kinukulong na. Katulad kay Myra na si Myra ay nakaranas ng Philippine culture. Yun bang free ganyan, free gumala, free magmuling, free Dito sa bukid namin, walang ganyan, walang mall, walang sa loob ka lang talaga ng bahay. Kaya yung aking babae, kulang na lang suntukin ako. Pero, sa kamalditahan niya, iniintindi ko kasi nga, yung dito, yung culture dito, bawal pupunta sa bahay ng kaibigan na babae kahit walang kapatid na lalaki. Pinagbabawal talaga dito. Ganun ang dito, yung mga atas-batas o law nila. Kaya si Myra 13 pa lang, parang matatawag mo ng 20 na na siya, matured na kasi wala dito yung tawa-tawa, wala dito yung alam nyo guys, pansin nyo pag nasa city ako, nasa bahay ako ni Madam Cura, doon lang ako makakatawa kasi with Madam Cura, usapan, ganyan, doon ako makakatawa ng gusto, parang nawawalan ako ng stress, nakakalabas ako sa hawla. Dito ka sa bukid, mga mata dito ng tao, mga chismoso, hindi lang doon sa atin sa Pilipinas, dito din sobra. Lalo na pag may ipon-ipon, may kasalan, tas pupunta ka. So, ganun talaga yun sila mag-chismis, ganun sila mag-chismis. Ganyan sila sa katabi, tapos yung mata nasayo. Yung dalawa, yung ikaw, nag-chismis, saka yung kasismisan mo, yung mata, nasa pinag-chismisan. Kaganyan yung mata nila, tapos gaganyan, head to foot, yung mga mata nila. Ganun sila dito mag-chismis. Talagang walang pakundangan, pakita sa pinag-chismisan.
natin para makita ninyo nagawa ako ng prata. Ay, huwag naman sana mahulog yung aking cellphone. Ay. Nakita nyo ba? Ano nyo ba makita yung aking ginagawa? Prata. So, ganun mga sis, ang answer, baka daw ang babae mapunta sa maling gawain. Mapunta sa maling landas. Baga, yun. Nakita ko sa inyo yung aking prata. Meron dito, akala nyo, meron din ditong meron din ditong nagtanan-tanan. Oo, meron ditong nagtanan-tanan din. Tapos, yung babae, ako talaga mag-adjust sa camera para makita nyo dito. Yung babae, sumama doon sa lalaki. Alam nyo, ang lalaki pumunta doon sa malayong lugar, sa ibang bansa din. Tapos, alam nyo ba, kapag ganyan dito, babarilin talaga nila, barilan sila dito. So, ang babae, sumama dun sa lalaki na mahal niya, kasi ipapakasal siya sa ayaw niya sa ayaw niya. So, yun, sumama siya doon sa, parang, boyfriend ata yun sila dinala ng lalaki doon sa ibang bansa. So, until now, parang mag 30 years na hindi siya hinahanap ng pamilya niya. Yung babae sabi ng pamilya, tinuring na namin patay yung anak namin. Yun, sabi ni Elias. Uy, grabe naman dito. Pag magkasala ka, hindi ka talaga patawarin. Kahit anak mo pa, grabe namang katigas ng damdamin yung mga tao dito. Sabi kong ganun. Tapos mga sis, lagyan niya siya ng Q or butter. Ang gamit namin is ganito. G ang tawag nito dito, Q or butter sa kanila. Ganyan, ayan o. Yung parang sticky ng ng taba, ng baka. Sibo ng baka. Yung ganun, yun ang ginagamit sa prata. Lalo na pag winter, yun ang kinakain. So, ayun mga sis. Grabe. Hanggang ngayon, hindi pa bumabalik yung babae. Nagmamahalan kasi yun sila, parang magkapit-bahay ata yun sila. Ang babae parang ipakasal sa arranged marriage ba? Ayun ang babae. Nagtanan sila. Mayroon dito, nagtanan. Gusto mga sis. Nahuli sila. Pinagplanuhan na pala na magtanan sila. Tapos, may nakaalam. Siyempre, yung words, kaanak, spread the chismis. Yun. Sinakyan nila motor. Ang magkabilaan na pamilya, inabangan sila sa kalsada. May nag-abang dito, baka dito sila dadaan. May nag-abang naman doon sa kabilang kalsada, baka doon sila dumaan. Alam niyo yung ginawa? Binaril. Binaril ang lalaki. Babae, hindi binaril. Ewan ko, binaril ba? Nakalimutan ko yung storya ni Elias. Or parang binaril silang dalawa. O ganun.
or yung babae hindi binaril. Para mag ano lang sila. Magkaanak lang din sila. So, luto na yung gitna. Yung side naman, side, para ganyan, hindi masunog. Side natin. Ano dito, delikado dito yung usapan na love, kumbaga, dito. Love dito yung, ano, walang love dito na ikaw yung magmahal. Ang love dito, sunod ka sa parents mo. Ganun ang love dito. Wala kang karapatang tumanggi kapag yung parents mo magsabi na ito, ikakasal ka na, maghanda ka. Yun. Ang anak, sunod agad. Kapag hindi ka sumunod, malaking away. Sabihin, bakit? Ay kinagugustuhan kang iba? Sino? Sino? Pag magsabi kang sino, papatayin nila yun. Ganun dito. Walang freedom ang mga babae. Dati, pag mag-aaway kami ni Ilyas, walang freedom ang babae eh. Pag mag-aaway kami ni Ilyas, sasabihan ako ni Ilyas na, syempre, umiiyak ka. Namumugto yung mga mata mo, umiiyak ka eh. Yung mata mo, namumugto ba? Namamaga. Ganyan. So, luto na yung ating isang chapati. Chapati, prata, kumbaga. So, dito, pag nag-aaway kami dati ni Ilyas, sasabihan ako ni Ilyas, pag magtatanong yung kapatid ko, ganito, ganyan, bakit namaga yung mata mo, sabihin mo na puwing ka ha. Huwag mo sabihin nag-away tayo. So, dun sa Philippines, ginaganon niya ako. Ko, bakit mo ako tuturuan ng mali? Ha? Siyempre, sasabihin ko yung kung anong nangyari, nag-away tayong dalawa, inaway mo ako. Kahit yung ganun. Ganun sa kanila dito. Dito, pag nag-aaway sila, ang mag-asawa, hindi alam dito, napakasikreto. Kahit dito, 9 years na ako dito, magti-10 years na. Wala akong nalaman na mag-asawa dito na nag-aaway. Ang away nila dito. Napakasikreto, kumbaga. Pero pag kami ni Ilyas, ako, Bisaya talagang war freak talaga ako. Tapos yung mga pamangkin ni Ilyas sa kabila, maglabasan sa pinto. Pupunta dito sa, yung mga mata dito sa kusina namin. Kasi dito kami nag-away minsan ni Ilyas eh. Minsan doon sa kwarto namin. Pag dito, ganito, ganyan. Pag nagsisilos yun si Ilyas, doon ako bakit ka magsisilos sa akin? May ginawa ba akong mali, ha? Ganito, ganyan. Mag-ano din siya, iporsige din niya yung kanyang, na ganito, ganyan. Bakit ganyan, ganyan? Ko, mali ka. Huwag kang padalos-dalos sa mga sinasabi mo kasi wala akong ginagawa, ha? Kasi kung gusto mong niisip mong palitan kita, matagal na. Umuwi ako sa Pilipinas, ilang buwan ako doon, halos mag 1 year, ilang beses ako, 2, halos mag 1 year ako doon. Pinalitan pa kita, di ba? Hindi. Kung nagloko ako, matagal na, dati pa. Ganyan yung usapan namin, pero palakas ako. Nag-i-English ako para maintindihan ng niya, ng pamangkin niya. Kasi, akala siguro pag ganito lang ang asawa mo, wala kang boses dito, tapang-tapang, ganun-ganunin ka lang ng asawa dito ng lalaki. Hindi pwede sa akin yan, hoy. Kahit wala akong pera, mag-voice out ako. Away-awayin mo ako, hoy. Hindi ako nakatunganga lang sa bahay, pinagsisilbihan kita. Pag nag-aaway kami ni Ilyas, ganyan kaming dalawa, sigawan talaga. Gusto ni Ilyas, hindi ako magsalita, tahimik lang ako. Hoy! Hindi pwede yan. Kasi ganito dito ang mga asawa nila eh.
takot sa mga lalaki. Ako, huwag mo akong takot-takutin kaya matakutin ko yung mukha mo. Kaya minsan sa vlog, kasama yung pag yung sa bibig ko, wag ka maganyan ha, sa mata ko pa lang, matawa na yan si Elias kasi alam niya yung galit na ako. Ako mabait ako. Kung mabait ka sa akin. Pero pag trantaduhin mo ako, bahala na magdildil ako ng asin. Ganun dito. Ang mga babae gusto nila hindi magsasalita, hindi mag-ano pag-aawayin. Pangalawang trata. Mausok. Pasensya na yung camera ko, isang dangkal lang. After nito, pag aalis yan sila mga 7 yan sila aalis, mga 7 o'clock. Saka pa ako matulog. Pagising ko, saka pa ako maglinis. Matulog muna ako ng mga ilang oras. Pagising ko, saka ako malinis. Tapos, mga alauna, sigurado na nakaready na yung mga pagkain ng anak ko. Kaya nagkasakit yung aking mga anakis kasi itong si Elias, dadalhan lang ng chichirya, isang supot plastic. Kaya ngayon, sinisigurado ko talaga na may kanya-kanya silang plato. Pag-uwi nila. Ito mga sis, speaking sa mga speaking of love dito sa Pakistan. Super unfair. Kasi ang babae, bahay lang talaga. Swerte talaga ako dito. Ako lang nakakapunta ng kahit yung mga dito, mga tao dito na mayayaman, minsan mag-shopping sila dyan lang sa sa palengke, market namin. Pero ako nakakapunta ako ng Islamabad City. Sabi ko kay Elias, huwag mo ako ipariho sa mga tao dito ha. Nasa loob lang ng bahay. Hindi ako Pakistani, Pilipino ako. Gusto ko kumain ng pizza, gusto ko kumain ng mga fried chicken, yung mga ganyan-ganyan. Kaya minsan talaga pag may budget, dinadala ko talaga yung mga anak ko doon. Sa city. Meron kaming tinitirhan doon bahay ni Madam Cora Bendecio. Yung nagtitinda ng Pinoy food. Kahit nagsiksikan kami doon, nakikiusap ako sa kanya, patirahin mo naman ako kahit 2 gabi lang. Ipasyal ko yung mga anak ko dito. Sabi ko sa kanya. Napakabait nun. Sabi niya, sige, walang problema. Kasi pag mag-hotel ka guys, 10,000 isang gabi. Isang araw saka isang gabi. Merong mumurahin na hotel, maraming lamok. Ang madumi naman. Doon ka na sa mas mahal, komportable ka pang matulog. Doon ako kay Madam Cora, sanay na ako doon sa bahay niya. Mabait yun, napakabait nun, wala akong masabi. Kapag nasa Islamabad kami, doon talaga kami natitira sa kanya. So, ayun mga sis. Anong oras na? 5 o'clock ko gigisingin aking alaga. 4:37. So, ayun. Ang love dito is talagang iniingatan ang mga anak na babae. Pagdating ng anak na babae ng 5 years old, bawal na maglalaro sa mga lalaki. Kahit pinsan mo pa yan kasi who knows, ganun din ang ipapaasawa sa'yo.
every morning, ganito yung routine ko. 4 o'clock. Magawa ako ng 4 na parata. Tapos, 4 na itlog. Kasama na si Bilal dito sa prata. Kay Sammy, 1 prata. Kay Mayra, kalahati. Kay Bilal, 1. Yung matitirang kalahati, kay Ilyas. Kailangan be careful mga sis kasi mainit yung mantika. Tatalsik sa'yo. Dahan-dahan lang ang paglagay. Kita nyo? Kita nyo diba? Hindi nyo nakita yung ulo ko. Mag-adjust ako ang mag-adjust. So ganito ang plain housewife, 4 housewife na Pakistani. Second wife pa. Pangalawang asawa ka pa. Asan ka pa? Diba? Talagang ang tadhana naman mapaglaro talaga. I-choose lang. Tapos sasabihin sa comments, ginusto mo yan, Rosana. Tapos ganito, ganyan. Nagbablog lang naman ako. Hindi ako nagre-reklamo. Nagbablog lang ako. Yung iba no, sasabihin agad magre-reklamo ka ganito, ganyan. Nagblog lang ako mga sis. Ano ba kayo? Huwag kayo magalit po eh. Nag-vlog lang ako. Ito naman, nag-galit. Diba, nag-galit sa comment section. Ginusto mo yan, ganito, ganyan. Pero alam nyo ngayon, ngayon ko ba sasabihin? Ngayon na lang kasi mag-prito pa akong itlog, hindi pa natapos. Si Ilyas ngayon, oversleeping si Ilyas. Kasi ngayon, sa lugar namin is everyday na ulan. Sa araw, nilalamig yan siya, kaya tago siya sa kumot. Ganon yung health condition ni Ilyas kapag malamig. Tunog na sa kakaano ko, daldal. Ang laki ng aking prata ngayon, nilakihan ko talaga. Kasi pag hindi nila maubos, para sa aso. Si Ilyas ngayon, yung mukha niya, parang siya nag-yellowish. Yung mukha niya, parang nag-yellowish ba? Dati kasi may TB yan siya, may pneumonia. Pero, ewan ko ngayon. Pero hindi naman yung mata ang nag-yellowish. Yung skin lang niya, yung mukha niya. Ano kayong gamot nun mga sis, no? Kasi kapag sabihin ko yun siya, tara, magpa-check up tayo. Ayaw niya yung magpa-check up. Magpa-laboratory kami. Pipilitin ko pa talaga yun siya. Anuhin ko yan siya, magpa-laboratory kami, baby. Baby, ano pa? Next week. Kapag makalugar ng budget. Yung blood laboratory. Yung general check-up. Malalaman yung blood lang. 'Di ba mas maganda ang blood kaysa urine mga sis? Sa ihi. Tapos yung ni Ilyas ngayon, yung dinadaing na, yung tiyan niya, puro daw hangin, puro daw gas. Kumbaga, heartburn nata yan, tapos maakyat daw sa ulo niya, sumasakit daw yung ulo niya. Sumasakit daw yung ulo niya. Namumroblema ako pag ganyan siya. Lagi siyang dumadaing. Yung tiyan daw niya.
Maraming hangin. Kagabi, nilagyan ko ng ano. Nilagyan ko ng efficacent oil. Eh, di ba yung ano, yung tiyan mga sis, bawal yun i-massage. Sino ba yung nagsabi sa akin nun? Bawal yun i-massage yung tiyan. Kasi masisira yung mga intestine, di ba? Saan na ba yung asin dito? So, yung aking ano, si Bilal, hindi na magmakain ng itlog. Si ano lang, si Sammy, si Myra, white egg yun. Si Myra, ayun yung yellow. Si Sammy, makain lahat ni Sammy. Kuya Usog, yung aking bunso ngayon. Mataba pa sa akin. Choose lang. So, tapusin na natin yung video kasi mahaba na. Oy, 31 na pala. Gigisingin ko na yung aking mga student. Oo, pansin ko kay Elias, diba yung ano, yung mukha natin. Kahit hindi tayo maganda, ganyan ang kulay. Sa kanya, pansin mo, nag-yellow yung mga mukha niya. Nag-yellow siya. Yung malamig na yung aking nag-yellow siya mga sis. Ano ba dapat ipainom nun? Ano ang tawag? Nire-research ko yun eh. Ang tawag yun is Jundance. 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 G-A-U-N-D-I-C-E. Jundance. Ano ba yung spelling? Oo. Nire-research ko yun. Tapos yung hangin niya sa tiyan. Parang normal lang yan sa ano, sa epekto sa pag mayroong sakit sa puso ba. Tingnan yung aking perito. Hit na hit ko yung magprito ka ng itlog tapos dumidikit, nasisira yung itlog. Gusto ko kumain yung itlog na sunny side up. Tapos, ayaw dumikit sa kawali. Hindi nasisira yung yellow. Gusto ko kumain nun. Tapos, kapag nagluluto na ako, nasisira yung itlog. Nababad mood lang ako. Meron naman ganun. Meron naman yung ano, yung lutuan na ano, pang mayaman. Yung mga ganun. Yung, kita mo sa mga mukbang, yung kinakain lang, hindi nasisira yung itlog. Talagang round pa talaga. So, yun. This is it mga sis. Bye. Thank you for watching. Naka 30 minutes pala ako. Sa mga nanood, hoping hindi mag-skip ng katalastas mga sis para sa pambili ko ng itlog na ilang tray. O diba? Kasi araw-araw, ito pala sa akin mga sis, may sasabihin ako sa inyo. Morning, mga bata, hapon. Sa tanghali ako, 4, kumakain ako. Sa gabi, ginagawa akong 4 din. So, sa isang araw, kumakain ako ng 10 itlog. Prito. Prito yun ha. 10 itlog. So, sabi nila, bawal daw yun kay nakaka-high blood daw. Pero, hindi naman ako nakaka-high blood mga sis. Low blood na ako eh. Low blood ako palagi. So, tadan! Oh, yan na ang result. Tapos yung partner. Tadan! Yun mga sis, nakakaubos ako ng mga 10 itlog sa isang araw. Minsan pa nga, umabot ng 15 eh. Morning and evening. Morning, afternoon, sa evening. Kaya,
Malayo kami sa market kaya hindi talaga ako nagpapawala ng itlog. So, dito na mga sis. Salamat. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. Meron nakakaalam sa, pasensya na nagpunas-punas ako. Sa June dance ba yun? Yung sa yellow ang mukha. Pero hindi naman yung mata. Kasi pag yellow yung mata, alam ko yun eh. TV yun eh. Yung yellow ang mukha. Tapos heart patient. Ano kaya dapat ipainom nun? Oo. Kasi minsan, yung si Elias eh. Yung tiyan daw niya, problema niya. Sabi ko, ano ba yun? Wag na. Diyos ko, wag mo na siguro dumating ang kaka-hospital lang ni Myra. Huwag siguro dumating yung mga ganyang Takot ako sa mga ganyang mga bayarin sa hospital. Saan ako kukuha? Siyempre, may mga kapatid. Saan kapatulong? Kapatid niya. Diba? Ito na guys, bye. Thank you for watching. Napahaba ang ating ngayon kasi nagawa ko ng prata. Thank you for watching. Matutulog pa ako later. Bye. Subscribe our YouTube channel pala, Rosana Elias. Ang madaldal, ang chismosa dito sa Pakistan na Bisaya at second wife. O diba? Na gusto pa ni Elias ng third wife, yung bata daw na maganda. Mala Chinese. Maputi. Gusto niya. Oh. San ka pa? Kahit ganun lang, ang taas ng pangarap ni Dudong. Makamatay. Bye!